Secretary Gadon, pinayuhan si Sara Duterte na mag-resign na habang maaga. Bakit kaya mga kababayan, bakit ganito ang payo ni Secretary Gadon? Gusto niya bang iligtas itong si Sara Duterte mga kababayan? Boss Lawrence JB, si ano to 'di ba? JB Kakam. Naabutan ko din na ulit sa wakas ang live mo, Boss GPC. Di ba? Tama, JB Kakam. Thank you so much, boss. Alright. Eto, pakinggan natin yung pagbabanat muli nitong ni Larry Gadon, mga kababayan, sa mga Duterte at kay BP Sara na mag-resign ka na daw. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Yun naman pala eh. VP Sara, makinig ka kay Larry Gadon. Baka sakali pa mag-resign ka na. Bakit naman gusto ni Larry Gadon na mag-resign? Kasi sabi niya, para makatakbo pa siya sa 2028. Oy, Larry Gadon, gusto mo ba bigyan ng pag-asa itong si Sara Duterte? Na makatakbo? Okay, kasi sabi ni Jinky Luistro, talagang sisiguraduhin nila na makukonvict at sisiguraduhin nila na makukulong itong si Sara. So, at sasiguraduhin din nila na ito ay hindi na makapag-hold ng public office. Ngayon, ang sinasabi ni Larry Gadon, mag-resign na para makatakbo ka pa. Bakit? Larry Gadon, ano bang gusto mong mangyari? Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Yun naman pala. Kaya pala gustong tumakbo dahil gustong mapahiya ni Larry Gadon at gustong ipamukha sa mga DDS trolls, DDS supporter, at DDS. Sila mismo, yung mga Duterte support, mga ka-Jepinatics, dahil gusto ni Larry Gadon na ipakita sa kanila na wala silang bilang, na wala silang boto. Masyado lang silang i-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. Naku po, hindi daw pala enough yung boto ninyo para magluklok ng presidente. Ilan ba kayo? Ilan ba kayo? Yan yung sinasabi ko, ilan kayo? 'Di ba? GP, marami sila sa social media. Oo, puro trolls. Isang tao, 100 ang account. 'Di ba? Pero makikita mo sa mga rally, walang katao-tao. Nilalanggam daw ng yung pala nilalanggam, pero yung langgam ang nilalangaw. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos, ng Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si Binay or si Grace Poe. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. Niloko tayong lahat. Pinaasa tayo dahil sa pagpapalibing kay Apo Lakay, dahil mahal natin ang mga Marcoses. Lalo na itong si Apo Lakay, ay nabudol tayo ng mga dutae. Sabi nga ni Mama Etelyn Solis ay dutakke. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021,
nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number one na may malayong agwat sa percentage ay number one ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara. Napakalayo. Naku po, napakalayo. Sabi ni Bonifacio Dinesio, tatakbo ng papalayo. Hindi. Papalayo, pwede papalayo. Pwede patakas, no? Tama, tama. Pero hindi, presidente na siya gadon eh. Presidente nga lang ng impyerno. Sabi ni Pabilokanan ka na, sek gadon, yun lang sa trust rating ni Sara, spaghetting pababa na siya. Wala nang boboto sa mga kriminal na Duterte. Correct, mga kababayan. Doon pa lang sa trust rating niya, talagang makikita natin from 45%, mga ka-GP Natics, ngayon ata, 90 na lang. Below average. Diba? Oh, sabi ni Anita Gelsenan, tama ka GP ang opinion ni Attorney Larry Gadon. Oh, ako na, mga ka-GP Natics, ako naman, sabi nyo tama yung opinion ni Larry Gadon. Tama yung ibang bagay. Pero pagdating po sa mag-resign na si BP Sara, hindi rin siya makakasigurado eh. Ako sa akin, ayaw ko na makatakbo si Sara para mayroon tayong assurance. Pero, mga kababayan, if ever naman na mag-resign siya, 'di ba? If ever na mag-resign siya, maunahan niya yung impeachment trial. Pero one thing for sure, nahahabulin naman po siya ng mga kongresista natin. At sinabi nila na nangako sila na itong si Sara Duterte ay maging kumbaga maging accountable doon sa kanyang mga kasalanan. Hindi pwede na si Sara Duterte ay pakakawalan na lang kasi nag-resign. Yes, indeed. Wala na tayong may impeach pag nag-resign si Sara Duterte. But the thing is, mga kababayan, yung kaso kailangan gumulong pa rin. 'Di ba? Para kahit anong public office, hindi niya po pwedeng hawakan. It's either a local or national. Para mas maganda. 'Di ba? Kasi kung ito makatakbo pa at may pinupondahan ito ng China, sabi nila, baka manalo pa, mahirap na. So mas maganda na may prevention tayo. Sabi nga nila mga kababayan na dapat unahan na natin kaysa dumating pa tayo sa punto na makatakbo baka manalo pa ng kanyang percentage. Oh. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang ha. Napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman kasi napakarami kong mga kaibigan mga congressman, nagkukwento sila sa akin. Sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila walang panalo. Walang panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that she can run in 2028. We will be proven right na walang boto enough to put her in Malacanang as president. Walang boto. The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw. Mas marami pang nanunood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies. Kasi wala naman talaga silang tao, wala silang suporta. Ang sama ng ugali ni Secretary Larry Gadon. Mas marami pa raw nanonood sa gay beauty contest kaysa doon sa mga maisog-isog rally nila. Well, mga kababayan, kung halimbawa nag-resign si Sara Duterte, sige na nga, payagan na natin na mayagan just to prove them that they are wrong. Pero kung gagawin naman kung anong pwedeng mangyari kung talagang ito ay pananagutin nila para hindi na makatakbo, okay lang din sa akin. Kung tumakbo, okay lang din sa akin. 'Di ba? Para mapatunayan natin kung ano talaga ang bilang na mayroon sila. 'Di ba? Kaya nga po, yung sinasabi ni Larry Gadon kanina, na pang-apat lang. Kaya hindi tumakbo kasi alam mo 'yan.
Bago ka tumakbo, makinarya, pera, lalakad yan. Magsisurvey ka. Susuyurin mo yung mga lugar. Titingnan mo kung ano ang estado mo. At pag alam mo kung ano ang estado mo, mga kababayan, magsusunog ka pa ba ng pera? Siyempre hindi. At dahil may tinatakasan sila Sara Duterte nun, the best way para siya po ay maprotektahan is maging katandem ni PBBM. Nanauto niya naman si PBBM. Apo Bongbong, ako na lang ang gawin mong vice presidente at tutulungan kita. Tutulungan kita na papasukin ang China. Tutulungan kita na maalis sa gobyerno. Yun pala ang gusto, mga hamag na yan. 'Di ba? Tutulungan ka namin na masira ang pangalan ng Marcos. Sabi ni Gemma Rapol, mayahit daw manalo, pwede pa rin kasuhan. Yeah, kahit na ito ay mag-resign, Ma'am Gemma Rapol, pwede pa rin naman kasuhan si Sara Duterte. 'Di ba? Pwede pa rin ituloy. At kung may conviction, then yung magdidetermine na yung depende sa conviction kung siya po ay ito ay may kasama ng halimbawa yung plunder ay guilty. 'Di ba? Final and executory na. O pag plunder, hindi ka pwedeng humawak ng public office. Yun na yun. May kalalagyan talaga si Sara Duterte, mga kababayan. Anyway, antayin natin kung anong mangyayari dyan. Kasi ngayon, inaatupag na habang tayo po ay nagbablog ngayon, ay inaatupag na ng Supreme Court, mga kababayan, kung papayagan ba nila yung petition po ng mandamos para utusan ang Senado na umpisahan na ang trial ni Sara Duterte. Oh, kaabang-abang yan. At syempre, pag-uusapan natin, mga ka-GP Natics, eto, Captain Dado, biglang sobrang bait sa harapan po ni General Nicolas Torre. Ikaw ba naman hindi manlalambot at biglang babait dito? Si Kibuloy nga hindi tinantanan. Si Kibuloy nga hindi sinukuhan. Ikaw pa kaya na isang atrasado. Bakit atrasado, GP? Di ba mga kababayan, ito po ay nag-resign ng maaga. Ito po ay hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin. Di ba?